Ayoko. Hindi ako papayag. Itigil ang kasal. Iyon ang malakas na sigaw ni Hayden sa buong resto bar. Napatingin sa kanya ang ibang customer. Sino ba namang hindi mabubulabog sa kaniyang ginawa? Sumigaw lang naman siya sa hindi nararapat na lugar. Nag-iilusyon na siyang nasa simbahan siya at pinipigilan ang kasal ni Layla sa ibang lalaki. Hayden, let's go. Nahihiyang sabi ng kaibigan niyang sinik. Look at yourself. Pulang-pula na ang mukha mo. Alam ko may tama ka na sa iniinom mo. Nakakaya ka. Resto bar to, hindi simbahan, gago. Mariin siyang umiling. Hindi pare. Hindi mo naintindihan ang nararamdaman ko. Palibhasa hindi mo lang alam ang pakiramdam ng niloko. Matabang ang ngiting gumuhit sa mga labi ni Hayden. That should be me. Ako dapat ang ikakasal eh. Fiancé ko si Layla. Tapos nagkaroon lang ako ng isang buwang business trip. Biglang naagaw na agad ng boss niyang tukmol na yun. Huminga ng malalim si Nick. Yugo ang pangalan. Ngumawi siya. Bantot ng pangalan. Talaga? Nick, alam mo ba yun? Pinagpalit ako sa mabantot na pangalan. Sa gwapo kong to, niloko pa ako. Hindi ako green flag. Malawak na green forest ako. Tapos lolokohin niya lang. Ayoko na. Masyado siyang naging kampante sa relasyon nila noon ni Layla. Hindi na malaya ni Hayden na naibaling na pala nito ang pagmamahal kay Hugo. Ang boss nito sa trabaho. Batid niyang mahal siya ng babae, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ginawa pa ni Layla iyon sa kanya. Hindi niya natanggap ang katotohanang ang babaeng minsan niyang naisipang alokin ng kasal, magpapakasal sa ibang lalaki. Hayden, umuwi na tayo. Lasing na lasing ka na. Sabi pa sa kanya ni Nick. Namalaya na lang ni Hayden na nasa bahay na siya. Gayon pa man pagkagising, ang kasal na naman ni Layla ang naisip niya. Kahit sumisipa pa ang hangover, nagmaneho siya papuntang Santo Niño Church. Nang makarating si Hayden sa harap ng simbahan, tumakbo siya papuntang entrance. Nanlaki ang kaniyang mga mata nang makitang magsisimula na ang seremonya. Itigil ang kasal! Malakas niyang sigaw. Natigilan ng mga tao sa loob ng simbahan. Simpleng kasal lang iyon. Walang mga bisita. Tanging 2 lalaki lamang. Sinapo ni Hayden ang kaniyang ulo. Naramdaman niya ang epekto ng kalasingan niya kagabi. Sinasabi ko na nga ba? Niloloko mo lang ako, Zainab. Ginagamit mo lang ako. Sigaw ng groom sa babae. Umiling naman ang bride. Hindi! Nagkakamali ka, George. Hindi ko kilala ang lalaking yan. Kumunot ang noo ni Hayden. Hindi niya kilala ang boses na iyon. Umawang na lang ang kaniyang bibig nang hindi si Hugo ang lumabas sa simbahan. Ibang lalaki ang nandoon. At ibang bride din ang humahabol dito. George! Malakas na sigaw ng bride. Tuluyang umalis ang groom. Napalunok si Hayden. Mukhang maling simbahan ang kaniyang pinasukan. Sorry. Maling kasal lang napuntahan ko. Aalis na ako. Kinakabahan niyang sabi. Ngunit, bago pa siya makalayo sa simbahan, hinabol na siya ng bride. Namalayan niya na lang na lumipad na ang paa nito sa pagmumukha niya. Bumagsak tuloy siya sa kalsada. Sa tingin mo, hahayaan kitang makatakas? Ang laki ng atraso mo sa akin! Sigaw ng babae at pinatayo siya. Miss, teka lang. Ano ba? Nagsorry na nga ako. Sabi pa ni Hayden. Tumaas ang isang kilay ng babae. Sorry? Sa tingin mo okay lang sa akin ng sorry lang? Dahil sa ginawa mo marami kang sinirang kinabukasan. Huminga ng malalim. Huminga siya ng malalim. Fine. Nagkamali ako. Akala ko dito yung kasal ng ex-girlfriend ko. I'll make it up to you. Kakausapin ko yung groom mo. Umiling si Zainab. Hindi. Hindi na babalik sa akin yun pagkatapos ng ginawa mo. Kaya ikaw ang magpapakasal sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Hayden. Ano? Hinawakan nito ang kwelyo ng kaniyang polo. May atraso ka sa akin. Mamaya ko ipapaliwanag ang lahat. Ang kailangan kong mangyari ngayon, maikasal ako sa araw na ito. Tiningnan niya itong mabuti. Kitang-kita ang magandang hubog ng katawan nito sa suot nitong white dress na off-shoulder ang style. Nakaladlad ang tuwid na tuwid nitong buhok na kulay ash gray. Matangkad ito at kasing puti ng niebe ang kutis ni Zainab. Maliit ang mukha at talagang maganda ang babae. Ngunit nakasira lang ng itsura nito ang kulay itim nitong mga labi. Parang sadyang pinudpod ang lipstick para paitimin niyon. Nagmukha tuloy itong
magandang mangkukulam. Why do you wear black lipstick? It's your wedding day. Mahinang sabi ni Hayden. Napairap ito. Wala kang pakialam. Sa hilig ko to eh. Ano, magpapakasal ka o magpapakasal ka sa akin? Huwag kang mag-alala. For the show lang naman ang kasalang to. Ako ang bahala. May plano ako. Basta magtiwala ka sa akin. Maganda naman si Zainab. Yun nga lang mukhang mabubugbog muna siya bago makaalis doon. Wala na rin naman siyang girlfriend. Wala na rin namang mawawala kung magpakasal siya. I have an offer to you. Consider this. Imporma nito sa kanya. Napatingin ulit si Hayden dito. Ano yun? Will you marry me? Simpleng tanong ni Layla. Ni minsan hindi niya inasahang babae ang magpo-propose sa kanya. Sinapo niya ang kanyang ulo. Baka lasing pa siya at nananaginip. Hindi niya na masundan ang mga nangyayari. Para siyang bangag. Umawang ang bibig ni Hayden. Ha? Seryoso talaga ito. Marry me to save me from all this shame. Clearly, iniwan ako ng groom kong si George dahil sa'yo. Mapapahiya ako sa abuelo ko. At kailangan ko na talaga magpakasal dahil kung hindi, hindi ipapamana sa akin ni abuelo ang lahat ng iiwan niya sa aking mana. Ha? Natatakang? Tanong ni Hayden. Teka, sandali. Naguguluhan ako. Time out muna pwede? May hangover pa ako. Hindi nga kita kilala. Hindi ko alam kung safe bang maging asawa kita habang buhay. Napailing si Zainab. Anong tingin mo sa akin? Masamang tao? Desperada na lang talaga ako. Kailangan kong magkaroon ng asawa. Bakit ako? Tanong niya pa. Napailing si Zainab. Dahil ikaw ang may kasalanan kung bakit ako iniwan ni George. Napapayag ko na siya. Pero pinigilan mo na naman ang kasal. Kaya ikaw ang papalit sa kanya. I'm sorry, okay? Nagkamali ako. Akala ko ito ang kasal ng ex-girlfriend ko. Saad ni Hayden. Dinuro naman siya ni Zainab. Tingnan mo. Sinasabi ko na nga ba? May intensyon kang manggulo. So you need to pay for it. So it means wala kang girlfriend. Be ready. Sa akin bagsak mo ngayon. Nalaki ang mga mata ni Hayden nang hilahin siya ni Zainab sa loob ng simbahan. At namalayan na nga lamang ni Hayden na nasa altar siya. Naghihintay sa kaniyang mapapang-asawa. Hindi niya rin alam kung bakit siya pumayag magpakasal kay Zainab. Pero habang palapit naman ang babae sa kanya, hindi na rin naman masama. Ganda. Tumikim siya nang makalapit na si Zainab sa kanya. Tinanggap niya ang kamay ng babae. Medyo nabibigla pa rin siya. Lasing lang siya at bitter pa sa ginawa ng ex-girlfriend pero iyon siya at nagpapakasal na. I, Hayden Simpson, take you, Zainab Villanueva, to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. Isunot niya sa babae ang wedding ring. Mahina siyang tumawa. Kapilido pa talaga ni Layla ang kaniyang mapapang-asawa. Tiningnan niya muli si Zainab. May foreign features ito na talagang nagbibigay dito ng kakaibang ganda. Hindi niya alam kung paano palalabasin ni Zainab na ibang groom na ang nandoon. Pero nang tingnan ni Hayden ang dalawang dumalo, para naman wala ngang pakialam ang mga ito. Ang babaeng nasa harap niya lang ang essence kung bakit may ganap sa araw na iyon. Napalunok si Zainab at isinuot ang singsing na sa kaniyang daliri. Ay, Zainab Villanueva, take you, Hayden Simpson, to be my husband. I promise to be faithful to you in good times and in bad, in sickness and in health, to love you and to honor you with all the days of my life. Sukat na sukat sa akin yung singsing ah. Baka naman plano mo lang lahat ng to. Baka secret admirer kita. At pinikot mo lang ako. Mahinang bulong ni Hayden. Sinamaan siya nito ng tingin. Shh! Lagot ko sa akin mamaya. San? Sa kama? Ari! Daing niya nang pilihim siyang sipain ni Zainab sa binti. Gayon pa man mahina siyang tumawa. Natutuwa siyang asarin ng babae. Mabilis pala itong mapikon. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Saan naman ang pari? Ang lakas ng tibok ng puso ni Hayden nang dahan-dahan iangat ang belo ni Zainab. Hindi niya mabasa ang nilalaman ng isip nito. Gayon pa man, hindi niya maintindihan kung bakit may dumaang pagkamangha sa mga mata ng kaniyang bride. Ano na? Bilis na. Halikan mo na ako para matapos na to. Mahina nitong sabi. Ngumisi naman si Hayden. Aggressive naman pala. Inirapan siya ni Zainab.
Ang dami mong sinasabi. Halika mo na lang ako. Nalaki ang mga mata ni Hayden nang hilahin siya ni Zainab para halikan. Hindi lang halata, pero ibang epekto sa kanya ng halik na iyon. Sa tagal na naglapat ng kanilang mga labi, mas lalo lang lumalakas ang tibok ng puso niya sa kaba. Sinapo niya ang mukha ni Zainab at mas lalo itong hinalikan. Nagpalakpakan na ang mga tao pero ayaw niyang lumayo. Hinapit ni Hayden ang baywang nito at hinalikan pa ng mas malalim at mas mapusok. Kaya nang pakawalan niya si Zainab, pulang-pulang mukha nito. Bakit? Bakit ganun ka humalik? Nauutal nitong tanong sa kanya. Ngumisi naman si Hayden. Rate my kiss from 1 to 10. 10 ang pinakamasarap. Bastos ka? Mariing sabi nito at peke ngumiti si Zainab. Lagot ka talaga sa akin mamaya. Nakakarami ka na. Tumatawa lang si Hayden. Pero parang lasing siya matapos ng halik. Hindi niya maintindihan ang kaniyang nararamdaman. Tila na maligno siya sa karisma ni Zainab. Maya-maya ay lumapit na sa kanila ang isang matandang lalaki. Sa wakas, kasal na rin ang apo kong pasaway. Hindi ko alam kung bakit iniwan ka ng basta-basta ni George. Pero mukha namang maayos ang lalaking to. Bueno, ang mahalaga lang man sa akin ay ang magkaroon ng asawa. Si Zainab. Hinawakan ni Zainab ang kaniyang kamay. Abuelo, si Hayden, asawa ko. Nasaan ang mama ko? Hindi napigilang tumawa ni Hayden. Ayos parang humihingi lang ng baon sa tatay. Tumawa rin ang matanda at inilahad ang kamay sa kanya. Ako si Facundo. Pero tawagin mo na rin ako abuelo. Saan galing ka pamilya? Simpleng pastry chef lang po ako. Mahinang saad niya. Napangiti ang Don. Tamang-tama pala. Alam mo bang mahilig sa tinapay at cakes itong apo ko? Napailing siya o napatingin siya kay Zainab. Umiwas naman ito ng tingin. Gustong-gusto niya ang babaeng kumakain ng mga gawa niya. Noong sila pa kasi ni Laila, lagi itong conscious sa diet nito kaya hindi niya mapakain ng sweets. Kinagabihan, pumunta sila sa Palawan. Doon ay may hinandang yate si Don Facundo para sa kanilang honeymoon. May kaya naman si Hayden pero hindi katulad ng yaman ang mayroon ng pamilya ni Zainab. Sa magiliw na yakap ng daungan, sumakay sila sa marangyang yate. Habang lumalayo ang yate mula sa mataong baybayin, palubog na rin ang araw. Nakaupo silang magkatabi sa mga malalambot na cushions. Nagbuhos si Hayden ng pinalamig na champagne sa mga basa nila. So, anong magiging setup natin? Totohanin ba natin ang honeymoon na to? Pang-aasar niya kay Zainab. Napairap naman ito. Of course not. Hindi mo naman ako kailangan maging asawa habang buhay. I'll prepare a contract for us. Let's have a deal. Magsama tayo ng 1 year. Then, ipaprocess ko na agad ang annulment papers natin. Is that okay for you? Tumango na lamang si Hayden. Fine. Kumunot ang noo ni Zainab. Bakit ang dali mong pumayag? Parang hindi big deal sa yung kasal na to ah. Nagkibit balikat naman si Hayden. Well, kaysa magpakalasing pa ako ulit, katulad ng sabi mo. May atraso ako sa'yo. Nagbabayad lang ako. Bumaba ang tingin ni Zainab sa pagkain. Hindi ka pa nakakalimot sa ex-girlfriend mo, di ba? Umiwas si Hayden ang tingin. Huwag na natin siya pag-usapan. Kailangan nating pag-usapan. Ayoko maging panakip-butas mo lang ako. I deserve better than that. Mahinang sabi ni Zainab. Ngumisi naman si Hayden. Bakit? Do you think I let myself marry you just because of that? Ang babo ko naman yata. Let's enjoy this marriage. Walang thrill ang buhay ko. Baka ikaw lang makapagbibigay nun. Napailing si Zainab. Pero ako nga yung ex-girlfriend mo kanina? Talagang pipigilan mo ang kasal at itatakas ang bride? No, Sagot agad ni Hayden. dahil niloko ko ng ex-girlfriend ko. I just want to stop the wedding to make it even. Hindi naman pwedeng ako lang ang maiwang luhaan. Hindi na ito muling nagsalita pa. Gayunpaman hindi mapakali si Hayden sa katahimikan ni Zainab. Hey, Tawag niya rito. Naiirita itong tumingin sa kanya. What? Bumuntong hininga siya. to tell you honestly, nagpakasal ako sa'yo. Dahil curious ako. Saan naman? Nagtatakang tanong nito. Parang may pumiga sa puso ni Hayden. I was curious why it was so easy for you to offer marriage. Kahit hindi mo ako kilala. Sa ex-girlfriend niyang si Laila, ilang beses na niyang inalok ito ng kasal noon. Pero ilang beses din itong tumanggi. Pangarap kasi ni Hayden na bumuo na ng isang pamilya. Kaya niya na naman at nasa tamang edad na siya para maikasal.
Gayunpaman, laging sinasabi ni Laila noon sa kaniyang hindi pa ito handa. Yun naman pala, balak siyang ipagpalit sa boss nito. Minsan ay naging insecurity niya pa iyon. Hindi siya final choice para sa kanyang ex-girlfriend. Hindi siya kayang piliin dahil simpleng pastry chef lang naman siya. Seryoso siyang tiningnan ni Zainab. Dahil madali ako magtiwala, Hayden. Ganito lang ako, pero malambot ang puso ko sa lahat ng tao. Lalo na sa mga taong minamahal ko. Tumaas ang isang kilay ni Hayden. Bakit? Do you love me? Umiwas si Zainab ng tingin. Yung ex mo, mahal mo pa rin. Si Hayden naman ang hindi nakasagot. Hindi naman nandoon o ganoon basta-basta kadiling kalimutan ang kaniyang ex-girlfriend. Marami rin silang pinagsamahan ni Layla. Namalaya na lang ni Hayden na sunod-sunod na ang pag-inom niya ng alak. Natagpuan niya na naman ang sariling lasing ng gabing iyon. Sa kabilang banda, napailing na lamang si Zainab. Hindi niya inaasahang nandoon pa sa honeymoon nila magkalasing si Hayden. Pero isang bagay ang hindi pa rin siya makapaniwala. Sa dami ng lalaki sa mundo, bakit ito ang pipigil sa kasal niya? Napipilitan lang din naman si Zainab na pakasalan si George. Wala na talaga siyang choice dahil kailangan ang mana mula kay Don Facundo. Gayunpaman, talaga bang ang first love niya pa ang pipigil sa kasal na iyon? Iba rin talaga kumilos ang tadhana. Matagal niya nang kilala si Hayden, pero hindi siya kilala nito. Ni hindi nga alam ng lalaki noon na nag-e-exist siya sa mundo. High school pa lang si Zainab, crush na crush niya na si Hayden. Pero iba na siya ngayon. May kailangan pa siyang higit pa na dapat isipin. Hindi na siya ang dating Zainab na nahuhumaling dito. Matagal na siyang natapos sa phase na iyon ng kaniyang buhay. Hindi na siya muling magmamahal ng isang lalaki. Hindi niya naman kayang makuha at hindi din naman siya papayag na magiging panakipbutas lamang. Bahala ka na dyan. Maglasing ka hanggang gusto mo. Papasok na ako sa cabin. Huwag kang tatabi sa akin ha. Banta niya pa dito. Nagsimula nang matulog si Zainab. Yun nga lang, nagising siya sa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog. Sino namang hindi magigising kung naramdamang may humahawak sa legs niya? Hoy! Ano ginagawa mo ha? Diba? Sinabi kong huwag kang papasok dito sa loob. Buliw niya kay Hayden. Bakit? Bakit hindi ako pwedeng pumasok dito? Tanong pa ni Hayden. Bahagyang layo si Zainab sa lalaki nang maamoy niyang alak sa hininga nito. Lasing na lasing ka na. Hindi. Hindi pa ako lasing. I'm still able to undress you. Sabi ng abuelo mo, this is our ours. Sa ating mag-asawa. So that means this cabin is mine. And yours. Tumawa pa si Hayden. Ngumiwi si Zainab. Hindi lasing? Sa inaasta mo, lasing na lasing ka. Pulang-pula ko na oh. Ngayon na lang to ah. Sinasabi ko talaga sa'yo. Kapag tumira tayo sa mansyon at ganyan ka, malilintikan ka sa akin. Magiging masamang impluwensya ka sa mga kasama ko sa bahay. Kanina pa siya iritado sa lalaki. Pero hindi niya maikaila ang isang bagay. Gwapo pa rin si Hayden. Magulo ang buhok nito pero hindi iyon nakabawas ng dating nito. Wala ang tangkad ni Zainab sa taas nito. Hanggang leeg lang siya ni Hayden. Hat nga ito kung maituturing dahil sa maskuladong mga braso na humahapit sa puting polo nito. Hindi niya tipo ang mga moreno, subalit ewan ba niya at naging crush niya ito noon. Ngayon naman ay hindi niya naman maalis ang titig sa lalaking nasa harap niya. Enjoying what you see? Naaliw na tanong sa kaniya ni Hayden. May gana ka pa talagang manginis kahit lasing na. Umalis ka na nga sabi rito. Sa labas ka matulog. Wala akong pakialam sa'yo kahit manigas ka sa lamig. Saad ni Zainab rito. Pinapalis mo talaga ako. Kaya mo? Parang maglalaway ka na sa katawan ko. Bigla na lang itong naghubad sa kaniyang harap. Hayden! Nanlalaki ang mga matang suway ni Zainab. Tumawa si Hayden. Sige na, hawakan mo na. Naiya ka ba? Itinulak niya ito. Ang kapal mo! Hinawakan pa ni Hayden ang kamay niya. But you like it. Just try. Hindi makapaniwala si Zainab. Isang gabi pa lang silang nagsasama, ang dami nang nangyayari. Hindi man lang nga sila nakaramdam ng pagkailang sa isa't isa. Labis pa sila kung magbulyawan. Tinulak pa ni Zainab si Hayden. Umalis ka na nga sabi dito! Bakit ako alis? Nandito ang asawa ko. Bungis-ngis pa ng lalaki. Nag-init na talaga ang ulo ni Zainab. Hindi niya alam na ganoon pala kakulit si Hayden kapag lasing.
Bakit niya ba naman kasi hinayaan itong uminom ng ganon? Kapag hindi ka pa umalis dito sa loob, susuntukin na kita. Singhal ni Zainab sa lalaki. Layla, Layla. Papikit-pikit nitong usal. Natigilan si Zainab sa binanggit nitong pangalan. Mukhang napagkamalan pa siya nitong ex-girlfriend bilang isang babae. At dating may damdamin dito. Malaking insulto iyon sa kaniyang pagkatao. Umalis ka na nga sabi! Tinulak niya si Hayden palabas. Gusto nitong pumasok pa. Nagkagit-gitan sila sa pinto. Nauntog tuloy ang noon nito. Akala niya ay magagalit na si Hayden, pero natawa lang ito. Lumabas na si Zainab para tingnan ng lalaki. Ang lakas ng tama mo. Patingin nga. Aray, ang sakit. You're bad. Nakangusong sabi ni Hayden. Napairap si Zainab. You're the bad one. Ang kulit mo. Layla, Tinulak niya ito. Hindi ako si Layla. Ngumisi naman ito at tinitigan siya. oo nga. Sorry, you're Zainab, my wife. Napalunok si Zainab sa tinawag nito sa kanya. Namumungay ang mga mata ni Hayden. Kahit madilim, nakita niya ang pagngisi nito. Bigla na lang siyang kinabahan. Sa hindi niya malamang dahilan, parang may ibang kahulugan ang gising iyon. Asawa ko. Napigil niya na lang ang hininga nang yakapin siya nito. Bumitaw ka nga! Ang bigat mo! Itinulak niya si Hayden, pero nagbigay sa kanya ng kakaibang damdamin ng mahina nitong paghagikgik sa gilid ng kanyang leeg. Parang may dumaloy na kuryente sa buong katawan ni Zainab. Nang mga sandaling iyon, niya lang naramdaman ang ganoong klaseng pakiramdam. Nakakatakot pero ang sarap damhing muli. Tumunghay si Hayden at hinawakan ang kaniyang magkabilang pisngi. Mukha na siyang isda. Naipit na ang kaniyang mga labi dahil sa mga palad nito. Ang ganda mo, asawa ko. Thank you for choosing me. Thank you for being ready to marry me. Thank you for being not hesitant to be with me. Pumipikit-pikit ang mga matang sabi ng lalaki. Natigilan siya sa mga sinabi ni Hayden. Nakangiti ito, pero ramdam niya ang sakit sa bawat salitang binibigkas nito. Mukhang labis talaga ang idinulot ni Layla sa puso ng lalaki. Alam kong kasunduan lang to. Pero habang kasal tayo, wag mo akong lulukuhin ha. Huwag kang maghahanap ng ibang lalaki. I promise I will try to be the best husband for you. Sa saglit na panahon na yun. Marahan na sabi nito. Umiling si Zainab. Hindi ko gagawin yan. Dahil hindi naman mga lalaki ang priority ko. Inayos ni Hayden ang buhok niya. Good to hear that. Then, Nakaramdam ng pagkahabag ang puso ni Zainab. Hindi niya alam ang mga nangyari sa pagitan ni Hayden at Layla. Wala siyang karapatang manghusga pero hindi niya maiwasang maawa sa sitwasyon ng lalaki. Mukhang mahal na mahal pa nga ni Hayden si Layla. wag na wag kang magpapaagaw kahit kanino. Kapag may nagtaka, sabihin mo agad sa akin. Walang pwedeng mangagaw sa'yo. Akin lang ang asawa ko. Parang batang sabi ni Hayden sa kaniyang harap. Pero ang lahat ng awa na naramdaman ni Zainab biglang nawala nang mabilis nitong inilapit ang mga labi sa kanya. Hindi niya iyon napigilan dahil masyadong mabilis. Agad niya itong tinulak at sinuntok sa muka. Baliw ka? Hindi porke mag-asawa tayo ngayon pwede ka namang halik ng humalik sa akin. Napahiga na lang si Hayden sa sahig at tumawa. Wala na siyang pakialam kung masaktan ito. Hinawakan ni Zainab ang dalawa nitong mga paa. Hinila niya ito habang nakahiga. Hindi niya naalintana kung hiningal man siya. Ang mahalaga, mailayo niya sa cabin si Hayden. Diyan ka na! Hinayaan niyang matulog ang lasing na iyon sa labas. Gayunpaman, may narinig siyang malakas na bulusok ng tubig. Muli siyang napalingan kay Hayden. Nanlaki ang mga mata ni Zainab nang tumalo na pala ito sa dagat. Hayden! Malakas niyang sigaw at tumalon sa dagat. Nang makita niyang lalaki, inahon niya agad ito. Akala ni Zainab nalunod na si Hayden. Pero mulat na ang mga mata nito at bakas ang pagtataka sa mukha. Bakit tumalon ka rin? Tanong nito sa kanya. Nanginginig ang mga labi ni Zainab sa lamig. Paano hindi ako tatalo nang makita kitang tumalon ha? Lasing ka pa! Nasasaktan pa yung puso mo. Akala ko ipinahamak mo ng sarili mo. Sorry. Naimasmasa na naman ako. Gusto ko lang maligo. Mahinang usal nito at tinatanggal ang dumikit niyang buhok sa kaniyang mukha. Hinampas niya ito sa dibdib. Nakakainis ka? Bitawan mo ako! Tinakot mo ako. Akala ko magpapakamatay ka na. Marahan siyang niyakap ni Hayden. Sorry. If I made you worry, hindi na mauulit. Sorry. Umahon na sila ng dagat.
Tinulungan naman sila ng mga tauhan na nasa yate. Dumiretso na sila sa kwarto para magbanlaw. Hindi pinansin ni Zainab sa Hayden. Nagtatampo siya. Talaga namang kinabahan siya sa nangyari. Tinawag siya ni Hayden. Zainab, Huminga siya ng malalim. Ikaw naman na magbanlaw. Sorry kung hindi kita pwedeng padulugin dito. Wala namang kaso sa akin kung matulog tayo sa isang kwarto pagdating sa mansyon. Kailangan nating sanayin ang mga sarili natin. Ayoko lang ngayon kasi lasing ka. Pero mukhang okay ka na naman. Kaya pwede ka nang tumabi sa akin. Basta wag ka lang masyadong madikit. thank you. Mahinang saad ni Hayden. Nang pumasok na si Hayden sa banyo, saka lang nakahinga ng maluwag si Zainab. Sinapo niya ang kanyang dibdib. Ayaw niyang labis na mag-alala sa lalaki. Hindi niya gustong bumalik pa sa damdaming meron pa siya noon para rito. Pagkatapos ng honeymoon nila, pumunta na sila sa hasyenda ni Don Facundo. Pero hindi alam kung anong nararamdaman ni Hayden. Bigla na lang may 2 batang sumalubong sa kanya. Mami, siya na po ba ang daddy namin? Tanong ng batang babae at niyakap siya. Strikto naman siyang tiningnan ng batang lalaki. Ikaw ang asawa ng mami namin? Umawang ang bibig ni Hayden. Simula nang pakasalan niya si Zainab, ang dami nang nangyari. Hindi niya alam na may mga anak na ito. Huminga ng malalim si Zainab. Mga anak, pumunta muna kayo sa yaya niyo, okay? Kakausapin ko lang ang bago niyong daddy. Suminghap si Hayden sa gulat. Hindi siya makapaniwalang may instant asawa na siya, ngayon naman ay may instant na mga anak pa. Humarap sa kanya si Zainab nang makaalis sa mga bata. Mga anak ko sila. Kambal sina Anika at Andres. At hindi mo man lang sinabi sa akin? Tanong ni Hayden rito. Huminga ng malalim si Zainab. I'm sorry na wala sa isip ko. Hindi ko rin naman magtatagal dito eh. Isa pa, kapag ipinaliwanag ko naman na sa kanila, hindi ko ang daddy nila. Maiintindihan naman nila. Kumunot ang noon ni Hayden. Bakit parang hindi niya gusto ang ideyang hindi siya magtatagal doon? May bahagi sa kaniyang gustong makilala pa si Zainab at kung kasama roon sina Anika at Andres, tatanggapin niya. No, let them. They're just kids. Walang kaso sa akin kung kahit iturid nila akong daddy. Nakangiting sabi ni Hayden. Nanlaki ang mga mata ni Zainab. Are you sure? Tumango naman siya. Of course, I'm sure. Halika na, ipakilala mo na ako sa mga anak mo. Iyan ang nga ang ginawa ni Zainab. Ipinakilala siya nito sa mga anak. Medyo nagugulat pa rin si Hayden pero natutuwa naman siya kina Anika at Andres. Pangarap niya kasing magkaroon ng sariling pamilya. Kahit paano natupad iyon dahil pinakasalan niya si Zainab. Kung ikaw po talaga ang bagong asawa ni mami, sige nga, mag-kiss nga po kayo. Hamon ni Anika. Naibuga ni Zainab ang iniinom. Anika? Mahinang tumawa si Hayden. Nawiwili na yata siya sa ganoong reaksyon ni Zainab. Kahit na ano yatang emosyon ang makita sa mukha nito, maapektuhan pa rin siya. Kumunot ang noo ni Zainab. Anong kiss? Hindi na niyo yun pwedeng makita. Kaya talaga mga... Bago pa nito matapos ang sinasabi, hinila niya na ito para halikan. Nang pakawalan niya, umawang naman ang bibig nito. Just for a kiss, huh? Let's give it to our kids. Tinulak naman siya ni Zainab. Tumikhim ito at hindi na makatingin sa kanya. Nakangiti lang siyang nakatitig dito. Finally, nandito na kayo. Ano, masusundan na ba ang mga apo ko? Magiliw na tanong ni Don Facundo. Sinuway agad ni Zainab magmatanda. Abuelo? Tumawa naman si Hayden. Huwag po kayo mag-alala. Masusundan po agad yan. Masamang tumingin sa kanya si Zainab. Inakbayan niya naman ito at pinanggigilan. O siya, magpahinga na kayo. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Nakangiting sabi ni Don Facundo. Umakyat na nga sila papunta sa kwarto. Nandoon ang mga gamit niya. Wala rin namang maghahanap sa kanya, bukod sa kaibigan. Bata pa lang siya, ulila na si Hayden. Nakakatuwa ang mga anak mo, Zainab. Sobrang kulit ni Anika. And tahimik naman si Andres pero nakikita kong protective siya sa sister niya. Natatawang sabi ni Hayden. Tumango naman si Zainab. Ganun talaga sila, lalo na si Andres. Bago mangyari ang lahat ng to, hindi kami rito nakatira sa asyenda. Pinalayas ako ni Abuelo. Dahil nabuntis ako ng maaga. Hindi ko rin ituro sino ang ama nila. Mataman siyang tiningnan si Zainab. Sino nga bang daddy nila? Sandaling natigilan si Zainab. Hindi ko kilala. Kumunot ang noo ni Hayden. Hindi mo kilala? Tumango ang babae. Oo, hindi ko kilala. Naka one night stand ko lang sa bar noon pero pareho kaming lasing dalawa. Napailing si Hayden.
You should search for him. Kung ako ang ama ng mga bata, pananagutan kita. They're just so adorable. Diretsong tumingin sa kanya si Zainab. May girlfriend yung lalaki ng mga panahong yun. Dapat sinabi mo pa rin. You should let the man decide. Pero I think that's okay. Kung hindi nangyari yun, malamang hindi mo ako makikilala ngayon. Nakangising sabi ni Hayden. Tumaas ang isang kilay ni Zainab. Anong ibig mong sabihin? Napangiti naman si Hayden. Ulila ako. Wala na akong pamilya. Lahat ng meron ako ngayon, pinaghirapan ko. Bigla akong may mga anak ka. Pero masaya ako. Para kasing tinupad mo ang hiling kong magkaroon ng pamilya. Hindi na nakapagsalita si Zainab. Napangiti naman si Hayden. Gustong-gusto niya kapag natatameme ito sa kanya. Oo nga pala, kailangan kong bumalik sa syudad. Gusto mong sumawa sa bahay ko? Kayo ng mga bata? Malambing niyang tanong. Tumango naman si Zainab. Sige, sasabihin ko kay abuelo. Alam ko nandun ang trabaho mo. Oo, ayusin ko lang. Pero huwag ka mag-alala. Magpapatayo ako ng isa pang branch ng bake shop dito malapit sa syeda ninyo. Dito kayo makatira. Ayokong mag-iina ko ang mag-a-adjust na mahirapan dahil sa akin. Saad pa ni Hayden. Talaga? Gagawin mo yon? Kahit alam mong kasunduan lang lahat ng to, maghihiwalay din tayo. Tanong pa ni Zainab. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Hayden. Bakit? Kapag natapos na ba ang lahat ng to, hindi mo na ako hahayaang makalapit sa inyo ng mga bata? Hayaan pa rin. Mahinang sagot ni Zainab. Namungay ang mga mata ni Hayden. Mabuti kung ganun. Nalaman din ng mga kaibigan kong kasal ako. Nagtatampo sila. Gusto raw nila akong bigyan ng stag party. Pangako walang papupunta yung ibang babae ron. Okay na ba sa'yo yun? Mahina itong tumawa. Okay lang naman. Wala naman akong pakialam kahit may sumasayaw na babae ron. Napanguso naman si Hayden. Dapat may pakialam ka dahil asawa mo ko. Hindi man ito totoo, pangit pa rin tingnan na magkaroon ako ng ibang babae. Umiling si Zainab. I trust you. Alam kong hindi ka ganong klase ng lalaki. May pigil ng ngiti sa mga labi ni Hayden. Gusto niya pa talagang makilala si Zainab. Pakaramdam niya, marami pa siyang natututunan mula sa kaniyang asawa. Naganap na nga ang stag party para kay Hayden. Ang ending, nakauwi na naman siyang lasing. Nangako pa naman siya kay Zainab na hindi na iinom na ganoong karami. Gusto pang matulog ni Hayden sa kaniyang higaan. Parang biniyak ang ulo niya ng umagang iyon. Nagtalokbong siya ng kumot, ngunit hindi pa rin mawala ang sakit sa labas ng kaniyang silid. Hindi na talaga ako maglalasing. Usal niya sa sarili. Kinapa ni Hayden ang kaniyang tabi, ngunit wala roon si Zainab. Bumangon na siya. Hindi agad siya na mapakali nang makitang wala roon ang kaniyang asawa. Pumunta siya sa may pinto at agad na binuksan iyon. Parang gusto niyang manakal ng tao dahil sa nadatnan. Nagtawanan ng mga kaibigan niya sa labas. Hayden, what's up? Nakangiting tanong sa kanya ni Aaron. Kumunot ang noon niya. Nananadya ba kayo? Dito pa talaga kayo nagtawanan sa labas ng kwarto ko. Don't worry, next time sa loob naman ng kwarto ninyo ng asawa mo kami manggugulo. Sinik na lang naman ang sobrang lawak ng ngisi. Sinapo niya ang kanyang ulo. I have a living area in this house. Bakit hindi kayo ron dumambay? Isn't it obvious? We are waking you up, sleepyhead. Gising na mag-iinom mo. Ikaw tulog pa rin. Asiksakan nga ni Aaron. Inakbayan siya ni Aaron at hahalikan sana siya sa pisngi. Pero agad niyang inilagay ang palad niya sa mukha nito. Tumawa naman si Nick. Kaya tayo na pagkakamalang bakla. Dahil dyan sa ginagawa mo. Tigilan mo na ako para lang sa asawa kong buong katawan ko. Saan niya rito at itinulak. Napailing si Nick. Kung hindi namin alam ang totoo, iisipin namin na in love ka dyan sa asawa mo. Hindi agad nakapagsalita si Hayden. Kumunot ang noon niya. Tama naman siya. Ngayong asawa niya si Zainab, dapat ayusin niya ang sarili. Lalo pa at may mga batang tinuturing siyang daddy. We should practice. Seryosong sabi ni Aaron. Anong practice? Tanong ni Hayden. We are joining a basketball game dito sa village. Bawat street, may representative. Imporma sa kanya ni Nick. Tumayo na lang si Hayden. Inutusan niya ang mga itong bumaba muna. Kailangan niya pang mag-ayos muna ng sarili. Pagkatapos niya mag-asikaso, agad siyang bumaba. Nadatnan niya sa dining table ang mga kaibigan niyang kumakain. Daddy! Malakas na sigaw ni na Andres at Anika. Napangiti naman agad si Hayden. Kumain na ba ang mga baby ko? Tumango naman si Anika. Yes po, Daddy. Pwede po ba kaming mag-swimming today sa pool? Mahina siyang tumawa. Oo naman. Basta magpabantay kayo sa mga yaya niyo, okay? Tumingin si Andres sa kanya. Don't worry, Daddy. We know how to swim. Babantayan ko rin si Anika. Tumango naman si Hayden. Okay, where's your mommy? By the way, Nasa kitchen po siya, Daddy. Sagot naman ni Anika.
Agad siyang pumunta sa kitchen at nilapitan si Zainab. Kumunot ang noon niya nang makitang nakadikit si Nick dito. Pumagitna naman agad siya. What are you doing, Nick? Leave my wife alone. Matabang niyang sabi. Tumawa naman ang kaibigan niya. Tinutulugan ko lang naman magluto. Tumaas ang isang kilay ni Hayden. I'm the chef and the husband here. Hindi mo na siya kailangang tulungan. Umalis ka na rito. Itinaas ni Nick ang mga kamay. Okay, fine. Galit ka na naman agad. Inubos ninyo na naman ang stock ng pagkain sa bahay ko. Hinampas niya ang kamay ni Nick nang akmang kukuha na naman ito ng meat sa refrigerator. Ano ba? Enough. Sita niya rito. Ngumuso si Nick. Damot mo. Parang hindi ninyo inubos ang stock ng restaurant ko ah. Kinusot na lang ni Hayden ang ilong. Napakakulit talaga ng kaibigan niya. Mabuti na lang umalis na rin naman ito. Humarap siya sa kaniyang asawa na nagtitimpla ng juice. Good morning, Zainab. Aba, nauna na Hayden. Magandang hapon. Mahimig ng paninirmon sa wika ni Zainab. Napakamot na lang si Hayden sa kaniyang kilay. Are you mad at me? Sorry. Umuwi ako na lasing kagabi. Naging makulit ba ako sa'yo? Oo, nahirapan ako matulog. Pag-amin ni Zainab. Sorry na. Mahinang bulong niya. Promise hindi na mauulit. Tumango si Zainab. Ayos lang naman. Basta wag lang palagi. Pero sa sobrang inis ko sa'yo kagabi, muntik na kitang itapon sa tabi ng kalsada. Napanguso si Hayden. What? Itsurang to? Hindi ka tapon-tapon, Zainab. Believe me, kahit asawa kita, kapag naulit pa yun, pababayaan na lang kita. Natatawang sabi ni Zainab. Kumunot ang noo ni Hayden. Wala talaga siyang maalala kapag lasing siya ng sobra. Sa kanya lang naaalala kapag nakausap niya na ang taong kasama niya noong mga oras na iyon. Niyakap niya ito mula sa likuran. I'm sorry, okay? Hindi na mauulit. Tumango naman si Zainab. Sige na, harapin mo na ang mga kaibigan mo. Tinutulungan lang naman ako ni kanina. Alam mo namang hindi ako marunong magluto. Chef din pala siya. Humarap si Hayden sa babae. Chef din ako. Tumawa si Zainab. Alam ko naman yon. Ikaw, pastry chef. Siya naman all-around chef. Kaya niya pala lahat? Kumunot ang noo ni Hayden. Kaya ko rin lahat. I can do different cuisines too. Plus, I'm a pastry chef. Hindi kaya ni Nick yun. Tumawa lang si Zainab. Mas lalo siyang naasar. Gusto ni Hayden ang atensyon nito. Siya lang dapat ang magaling sa mga mata ng kaniyang asawa. Sige na, pumunta ka na sa mga kaibigan mo. Udyok pa sa kanya ni Zainab. Muntik pa siyang magdabog. Ayoko. Sabihin mo muna sa akin sino mas magaling. Tumawa si Zainab. Ikaw, Hayden. Sa mga mata ko, ikaw ang pinakamagaling. Ano, okay na? Napangiti naman siya. Good. Muling natawa na lang si Zainab. Napangiti na rin siya. Gustong-gusto niya talagang pagmasdang tumatawa ang kaniyang asawa. Lumipas ang mga araw. Naging maayos naman ang pagiging asawa ni Hayden kay Zainab. Hindi na rin masamang nakilala niya ito. Kahit hindi totoo lahat, pakiramdam niya talagang nagkaroon siya ng pamilya. Nang araw na iyon, gaganapin ang basketball game sa village nila. Kanina pang hinihintay ni Hayden ang asawa sa labas ng gymnasium. Tinawagan niya si Zainab para siguraduhin ang pagpunta nito pero wala pa ito at ang mga bata. Dahil sa setup ng buhay ni Hayden, unti-unti na niyang nakakalimutan si Layla. Masaya siya sa piling ni Zainab at ng mga bata. Hindi niya tuloy maiwasang magkumpara. Mas masayang kasama si Zainab kaysa kay Layla. Kapag ang kaniyang asawa ang kaniyang kasama, pakaramdam ni Hayden, safe maging totoo rito. Walang limitasyon o kahit na anong pumigil sa kanya. Para ipakita kung ano siya kapag kasama si Zainab. Natural lang lahat ng pinakita ni Hayden. Samantalang noong sila pa ni Layla, magandang katangian niya ang pinakita niya rito. Hayden, let's go. Tinatawag na tayo ni Coach Samson. Imporma sa kanya ni Nick na nasa likod niya na pala. Kinusot niya ang ilong at nagpakawala ng hininga. Wala pa ang asawa at mga anak ko. Biglang ngumisi si Aaron at pinaglaruan ng hawak na bola. Damang-damang mo talaga ang pamilya mo sila, no? Paalala ko lang sa'yo, may kasunduan kayo. Ginagawa niyo lang yan. Dahil may atraso ka kay Zainab at kailangan naman niyang makuha ang mana niya. Hinahinay din. Ayaw naming masaktan ka ulit katulad ng ginawa sa'yo ni Layla. Kapag natapos ang lahat, siguradong maghahanap yun ng iba. At ikaw, may iiwan kang nahuhulog na ang damdamin sa kanya. Magiging kawawa ka. Marahas niyang inagawang bola mula sa kamay ni Aaron. Don't you dare to say that. She's already mine. Ano naman? Kung kasunduan ng lahat ng to para sa kanya, aakitin ko siya hanggang sa maging totoo na.
Hindi ako papayag na makawala pa si Zainab sa akin. Mahina itong tumawa. The successful pastry chef is possessive to his woman. Ikaw ba yun, Hayden? Natigilan si Hayden. Tila may bumara sa lalamunan niya. Hindi niya alam kung bakit siya naging ganon. Pagdating kay Zainab, ayaw niyang may kahati. Siguro ay nadala lang siya sa panuloko sa kanya noon ni Layla. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin matanggap ng ego niya. Let's go. Kailangan na tayo sa loob. Don't worry, darating din ang mga yun. Pag-aaya, ni Nick sa kanya. Sumalubong agad sa kanila ang malakas na hiyawan ng mga tao. Hindi pa man nagsimula ang game pero pinuno na agad ng ingay ang buong gymnasium. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang daming may hawak ng banners para sa mga pambadong streets ng mga ito. Napatingin si Hayden sa mga kababaihang tinawag ang pangalan niya. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita ang hawak ng banner ng mga ito. May picture at pangalan niya pa yon. I hope my wife will also do that for me. Usad niya. Tumawa naman si Nick. Mukhang hindi si Zainab ang tipo ng babaeng hihiyaw at magiging cheerleader para sa'yo. Napairap na lang si Hayden. Mukhang basag trip. Pumunta na lang sila kay Coach Samson. Binigyan lang sila ng instructions sa game. Pagkatapos ng meeting, pumunta muna sila sa mga bleacher para kunin ang cellphone sa bag niya. Nadismaya nang makitang wala pang reply si Zainab sa kaniyang huling text. Daddy! Boses iyon ni Anika. Nasumpungan niya agad ang mga bata. Natawa si Hayden nang makitang hawak nitong banner. Umakyat agad siya sa bleachers. Nasaan ang mami niyo? Si Andres ang sumagot. Nauna po kami dito, Daddy. Sumakay po kami ng taxi. Nasiraan po kami ng car. Kinukuha rin po ni Mami ang food and drinks namin ni Anika. Maya-maya ay dumating na rin si Zainab. Nandito na ako. Simpleng saad ng kaniyang asawa. What took you so long? Malambing na tanong ni Hayden. Hindi niya akalain na maglalambing siya sa babae. Ni minsan ay hindi niya pa iyon ginawa. I am happy now that my family is here. Nasiraan daw kayo ng sasakyan? Huminga ng malalim si Zainab. Oo, ang kulit mo pa sa text. Kapag sinabi kong dadating kami, Hayden. Bumaha agad ang pag-aalala sa kanya. Saan ka sumakay? Nag-taxi ka ba? Inosenteng umiling si Zainab. Umangkas ako sa motor ni Jan, yung best friend ko. Kumunot ang noon ni Hayden. Ano? Umangkas? Saan umangkas? Kanino motor umangkas? Do I need to repeat myself? Kunot noong tanong ni Zainab. Umangkas ako sa motor ni Jan. Why did you repeat it? Nairita niyang tanong. Umulit pa nga si Zainab. Kasi baka hindi mo naintindihang umangkas ako sa motor ni Jan. Damn! Why? Sino yun? Bakit hindi ko alam na may best friend ka lalaki? Hindi pwede sa akin yun. Hindi makontrol ni Hayden ang kaniyang emosyon. Naglaro sa isip niya ang sinabi ni Zainab. Ang kaniyang asawa nang mahigpit ang yakap ang isang lalaki. Talagang nagpakulo ng dugo ni Hayden iyon. Pinamaywangan siya ni Zainab. Bakit parang galit ka? Ayaw mo kong malate, hindi ba? Mabuti nga dumating ang best friend ko. Pero hindi ko sinabing umangkas ka. You're hugging him while I am waiting for you, Zainab. That's ridiculous. Bulalas pa ni Hayden. Bakit? You're jealous. Siguradong sabi ni Zainab. Pakiramdam ni Hayden ay biglang nag-init ang kanyang mukha. Umiwas siya ng tingin. Nalaki ang mga mata niya nang maramdaman ang mga labi ni Zainab sa kanya. Napahawak siya sa baywang ng asawa. Simple lang ang halik na iginawad nito sa kanya. Ngunit milyong-milyong boltahe ng kuryente ang dumaloy sa buong sistema ni Hayden. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Zainab. Why did you do that? Good luck sa game mo. Sana wag kang magselos. Ninong siya ng mga bata at bakla rin siya. Mahinang bulong nito. There's a mark of my lipstick. Tatanggalin sana nito iyon pero agad siyang umatras. No, yabo lang. Yee! Ang sweet ni na Mami at Daddy. Tuwang-tuwang sabi ni Anika. Hayden, tatanggalin ko. Nakakahiya. May kiss mark nga oh. Pamimilit sa kanya ni Zainab. Mahinang tumawa si Hayden. Agad niyang niyakap si Zainab. Titingalain niya sana ito pero sinubsob niya ang mukha nito sa kanyang dibdib. I don't want to remove your kiss mark. Kahit hindi pa ako maligo ng araw-araw o ng ilang araw. Ayos lang. At tumawa si Hayden ng malakas. Lumipas ang mga buwan. Hindi maipaliwanag ni Hayden ang sayang nararamdaman. Kapag kasama niyang mag-iina, parang kumpleto ang buhay niya. Kahit minsan pagod siya galing sa bake shop, naglalaho iyon kapag nilalambing siya ng mga bata. Daddy, let's take a picture please. Ungot sa kanya ni Anika. Tumango siya. Okay, post na kayo ni Kuya Andres Moron. Napagdesisyonan kasi nila ng araw na iyon na mamasyal sa beach.
Bakasyon naman ng mga bata. Talagang pinaklear na Hayden ang schedule niya para lang makasama ang kaniyang pamilya. Ano, pagod ka na ba? Sorry, ginawa ka ng photographer ng mga bata. Malambing na sabi sa kanya ni Zainab. Napangiti naman si Hayden na tumayos ng tayo. That's okay. I like taking pictures. Lalo na't kayo pa. Ang dami mo na kang pictures dito. Sinaman siya nito ng tingin. Pangit siguro ako dyan. Hayden, I don't like stolen shots, Daddy, pahiram po ng camera mo. sabi sa kanya ni Andres. Kukunan ko po kayo ni Mami ng pictures. Gumuhit agad ang ngiti sa mga labi ni Hayden. Hinila niya si Zainab. Niyakap niya ito mula sa likuran. Pareho naman silang umiti. Mami, kiss mo si Daddy. Hiling pa ni Anika. Nalaki ang mga mata ni Zainab. What? No, maraming tao. Bumulong siya sa kanyang asawa. Nalikan mo nga ako sa gymnasium. Mas maraming tao ron. Siniko naman agad siya ni Zainab. Mahina siyang tumawa. Iniharap na lang ni Hayden ang mukha nito sa kanya. Naiinip na siya. Gusto na niya ng halik nito. Tinulak naman agad siya ni Zainab. Nang lumalim na ang halik, kinagat na lamang ni Hayden ang pang-ibabang labi. Hindi niya alam kung bakit pamilyar sa kaniyang lahat. Pamilyar kung paano siya halikan, yakapin at lambingin ni Zainab. Tinitingnan ko yung mga pictures kanina. Diyan ka na. Bulalas pa ni Zainab sa kanya. Umupo ang babae sa sun lounger. Tiningnan nito ang picture sa camera. Hinila niya naman ito at siya ang umupo. Pinakandong niya si Zainab sa kanya. Tampo na ang asawa ko na yun. Sorry na. Paglalambing ni Hayden. Hinlalikan niya ito sa leeg. Mas lumawak ang ngiti ni Hayden. Nang maramdaman niyang pinigilan itong huminga, hindi niya alam kung bakit gusto niya itong laging nasa kaniyang mga bisig. Masarap iyon sa pakiramdam. Nahuhulog na talaga siya kay Zainab. Zainab, are you happy that I'm your husband now? Seryoso niyang tanong. Sandaling natigilan si Zainab. Pero ilang sandali pa ay bumuntong hininga ito. Of course, I'm happy. Tanggap mo kahit anong nakaraan ko. Tanggap mo ang mga anak ko. Alam kong kasunduan lang lahat ng to pero thank you. Thanks for being a good husband and a daddy to my kids even it's temporary. Marahang hinaplos ni Zainab ang kaniyang buhok. Napapikit na lang si Hayden. Dahil iyon ang unang beses na ginawa iyon ng babae. Lihim na lang siyang napahiling na sana ay hindi na matapos ang sandaling iyon. I'm over the moon, Hayden. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ngayon. Marahan nitong sabi. Kinuha ni Hayden ang isang kamay nito at pinaglaruan. Tutuhanin na lang kaya natin to. Nawala ang ngiti ni Zainab. Anong ibig mong sabihin? Bumuntong hininga si Hayden. Gusto ko maging totoo ang lahat ng to. Asawa mo ako at daddy ako ng mga bata. Hindi lang dahil may atraso ako sa'yo o kailangan mo ng mana mo. Pwede ba yun? Matamang tiningnan ni Hayden si Zainab. Umaasa siyang pumayag ang babae. Kung anong mayroon man sa kanila, gusto niyang magtagal at maging seryoso na. Umiling si Zainab. Ayoko maging panakibutas mo lang. Alam kong hindi mo pa nakakalimutan ng ex-girlfriend mong si Layla. Sinapo agad ni Hayden ang mukha nito. No, matagal ko nang nakalimutan si Layla. Simula nang makilala kita, akala ko hindi magtatagal to. Pero nahuhulog na talaga ako sa'yo. Sa araw-araw na nakakasama ko kayo ng mga bata, gusto ko kayong mangkinin. Lagi akong humihiling na sana. Sa akin kayo talaga. Napasinghap si Hayden nang biglang tumulo ang mga luha ni Zainab. Love, mahal na rin kita. Pag-amin ni Zainab. Hindi ka naman mahirap mahalin eh. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Hayden. I love you too. You made me so happy. Mahal kita at ang mga anak natin. Sa kabilang banda, hindi alam ni Zainab kung paano niya sasabihin ang lahat kay Hayden. Marami pa itong hindi alam tungkol sa kanya. Gusto niyang maging totoo. Pero ayaw ni Zainab na sirain kung anong mayroon sila. Did you like it? Tanong ni Hayden matapos niyang tikman ang mga gawa nitong cake. Napangiti si Zainab. Sobrang sarap, love. Gusto ko pong maging magaling din na pastry chef katulad mo po, Daddy. Sabi pa ni Andres. Tumalo naman sa tuwa si Anika. Daddy, ang sarap po ng cake. Malapit na po ang birthday namin ni Kuya Andres. Kayo po ang gumawa ng cake para sa amin, ha? Tumawa naman si Hayden. Of course, birthday ng mga anak ko yun. Hindi pwedeng hindi ako ang gagawa ng birthday cakes nyo. Nagbitiw ka na ng pangako sa kanila. Dapat tuparin mo yun. Sabi ni Zainab sa asawa. Tumabi sa kanya si Hayden. Syempre tutuparin ko yun. Ako rin ang gagawa ng wedding cake natin. Kumunot ang noon ni Zainab. Ha?
Bigla na lang pumuesto sina Andres at Anika sa harap niya. May hawak na illustration board ang mga ito at may nakasulat. Zainab, will you marry me again? Mahinang tanong sa kanya ni Hayden. Umawang ang bibig ni Zainab. Pangarap niya lang iyon noon. Hindi niya inasahang mararanasan niya. Hindi niya napigilan maging emosyonal. Oo naman, magpapakasal ulit ako sa iyo. Garalgalang boses na sagot ni Zainab. Punong-puno ng galak ang kaniyang puso. Parang panaginip nang isuot ni Hayden ang kaniyang singsing sa kaniyang daliri. Sa pagkakataong iyon, totoo na ang lahat. Hindi na siya mangangambang baka hindi pa nito makakalimutan si Layla. Na sa pagkakataong iyon, hindi na ang half-sister ni Zainab ang mahal nito, kundi siya. Tuluyan na niyang napalitan si Layla sa puso ni Hayden. Lumipas ang mga araw, masaya na ang lahat. Gusto ni Zainab na hati sila sa gastos, pero tumanggi ito. Love, hiya mo na ako. Alam kong mas mayaman ka sa akin pero kaya ko to. Gusto kong gumastos at maging hands-on sa kasal natin. Ayoko ma-stress ka, okay? Malambing na sabi ni Hayden sa kanya. Huminga si Zainab ng malalim. Pero Hayden, gusto ko rin gumastos sa kasal natin. Hindi naman pwedeng ikaw lang. Baka maubos na ang savings mo dahil sa akin. Alam ko kung gaano ka naghirap sa buhay mo noon. Pinag-aral ang sarili mo. Tapos lahat ng pinaghirapan mo sa amin mo lang gagastusin. Wag ganun, Hayden. Mahinang tumawa si Hayden at hinila siya sa kandungan nito. Buong buhay ko, puro sarili kong iniisip ko. Ulila na ako, kaya nga masaya akong maging pamilya kayo. Kaya kung gusto kong ubusin ang lahat ng pera ko sa inyo, ayos lang yon. Kung kayo naman ang mga bata ang kapalit, bakit hindi? Tinignang mabuti ni Zainab si Hayden. Kung noon niya palang nararamdaman ang pagmamahal na iyon mula rito, baka mas malala pa ang pagkahulog niya. Hinaplos ni Zainab ang pisngi nito. Mahal kita, Hayden. Napangiti naman ito. I love you more, Zainab. Mas naging abala na nga sila sa kasal at trabaho. Gayunpaman, hindi pa rin nila hinahayaang mawala ng oras sa mga bata. Pati si Don Facundo, masayang ikakasal silang muli. Natupad na ang pangarap mo. Biglang tanong sa kaniyang abuelo. Kumunot ang kaniyang noo. Ano po? Kahit hindi mo sabihin sa akin. Alam kong siyang totoong ama ng mga anak mo, Zainab. Saan ni Don Facundo? Umawang ang kaniyang bibig sa gulat. Hindi inakala ni Zainab na alam ng kaniyang abuelo ang pinakamalaking sekreto niya. Paano niyo po nalaman? Nauutal niyang tanong. Huminga ng malalim ang matanda. Nagalit ako sa iyo noon na po. Nang mabuntis ka. Nag-aaral ka pa noon. Ni ayaw mong sabihin sinong nakabuntis sa'yo. Pinalayas kita pero binabantayan kita. At naiintindihan ko na kung bakit hindi mo masabi noon kung sino ang ama ng anak mo. Dahil nobby siya ng half-sister mong si Layla, hindi ba? Nangilid ang luha ni Zainab. Hindi ko po sinabi dahil natatakot po ako sa ginawa ko. I'm still immature and so desperate that time. Nang makakuha po ako ng pagkakataon, sinunggaban ko po agad. Mahal na mahal ko po si Hayden noon. Pero, kinabukasan lang noon, boyfriend na po siya ng ate ko. Sobrang sama ng loob ko kay ate Layla noon. Alam niya pong ang nararamdaman ko kay Hayden. Pero nalaman ko na lang siya na po ang nililigawan. Nang matapos po yun, saka ko lang na-realize na mali po ang ginawa ko. Hindi ko naman po alam na magbubunga yun. Tiningnan siya mabuti ni Don Facundo. Alam mo nga po, sa'yo ko ipapaman ang lahat ng pinaghirapan namin ng ama mo. Ikaw lang ang apo ko. Kailanman hindi ko itinuring na apo si Layla dahil hindi naman siya totoong anak ni Ricardo. Laging kapakanan mo ang una para sa akin. Ngayon, wala na sila ng kapatid mo. Pinilit kitang magpakasal. Akala ko, si Hayden ang ihaharap mo sa akin. Hindi ko inaasahang ibang lalaki pala. Umiling si Zainab. Hindi niya po nakakalimutan si Layla. Ayoko pong pilitin siya sa relasyong ayaw niya. Hindi pa ganun ang pagmamahal. Isa pa, hindi na po ako ganun kadesperada para ihahin ko ulit ang sarili ko sa kanya, abuelo. Bumuntong hininga si Don Facundo. Hindi mo ba naisip na baka itinadhana talaga kayo para sa isa't isa? Sa dami ng daang pwedeng dumating sa simbahang iyon, bakit siya pa? Inamin mo na ba ang lahat tungkol kay Hayden? Alam niya na ba ang koneksyon mo kay Layla at ang koneksyon niya sa kambal? Umiling muli si Zainab. Natatakot po akong sabihin sa kanyang lahat. Hindi ko po kakayanin kung magagalit siya sa akin.
Siguradong mabibigla rin siya. Ni hindi niya nga po ako mapansin noon. Niyakap siya ng kaniyang abuelo. Pero hindi mo may tatago yan na habang buhay. Kailangan mong maging totoo kay Hayden at sa mga anak mo. Pero itong tandaan mo, kahit anong mangyari nandito lang ang abuelo ha. Ako palagi ang kakampi mo. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Zainab. Natatakot siya sa posibleng mangyari. Natikman niya na ang pakiramdam na mahalin ni Hayden. Nangangamba siyang mawala iyon sa oras na malaman nito ang buong katotohanan. Isang maaraw na umaga, katatapos lang ni Hayden mag-bake sa kitchen sa bake shop. Ilang sandali pa biglang tumunog ang ringtone ng kaniyang cellphone. Napangiti si Hayden nang makita ang numero ng kaniyang asawa sa screen. Sinagot niya iyon at inilapag sa kaniyang desk. Pinindot niya ang loudspeaker para marinig niya ito. Good morning, love. Bati niya, pero ang boses ng mga bata ang bumungad sa kanya. Good morning, Daddy! Malakas na bati ni Anika. Mahina siyang tumawa. Ang sigla naman ng baby ko. Nasaan ang mami niyo? Sumagot naman si Andres. Naghahanda na po siya ng pagkain para pa po sa picnic. Ilang sandali pa narinig ni Hayden ang boses ni Zainab. Simple lang ang tugon ng kaniyang asawa. Pero parang kiniliti ang puso niya sa pagbating iyon. Paano na lang kung lambingin pa ng babae ang tinig? Malamang ay magka-cartwheel na ang puso niya sa kilig. Napangiti si Hayden. How are you doing, Zainab? I'm over the moon now that you're calling me. Ang kulit ng mga bata. Ano to? First time? Natatawang tanong ni Zainab. Napasandal si Hayden sa kanyang swivel chair at nakangiting pumikit. Tila musika sa kanyang pandinig ang boses ng asawa. Lagi siyang pagod tuwing umaga dahil sa pag-bake nito ng tinapay, ngunit isang tawag lang nito, nawala na lahat ng pagod niya. Parang ito at ang mga bata ang nagsisilbing kaniyang energizer. Kinusot ni Hayden ang kaniyang ilog at tumawa ng mahina. I want to see you. I missed you. Miss ko na kayo agad ng mga bata. Tumawa si Zainab. Nagkita lang tayo kanina umaga, Hayden. Adik na adik ka lang sa akin? Baka akalain ng mga bata nababaliw ng daddy nila. I think so. Nababaliw na talaga ako. Yata. Gusto ko kayo palaging kasama. Gusto kong itali ko na lang kayong mag-iina sa katawan ko. Natatawang saad ni Hayden. Humalakhak si Zainab. Anyway, let's catch up today. Pupunta na kami dyan ng mga bata, okay? Sige, mag-ingat kayo ng mga bata sa biyahe. Bili ni Hayden. We love you, Daddy! Sigaw pa ni Anika. Napangiti naman siya. I love you too, mga anak. Sige na, mag-prepare na kayo para makapunta na kayo rito sa shop. Nakangiting itinabi ni Hayden ang cellphone. Kinuha niya ang mga papeles at pinilit niya ang kanyang sarili na ang mga iyon muna ang pagtuunan ng pansin. Katatapos lang niya na pirmahan ng isang kontrata para sa supplies nang kumatok ang kanyang secretary. Pinapasok niya naman agad ang babaeng dala ang ilang papeles na pinagawa niya rito. Tapos na bang lahat yan? Tanong niya rito. Ngumiti lang sa kaniyang sekretarya at tumango. Ipinatong nito ang mga dala sa baba ng kaniyang bookshelf bago ito lumapit sa desk niya. Yes sir, I already arranged those papers that you will use for the next month. Good job. You can go back to your desk. Sabi ni Hayden at hindi pa rin inalis ang tingin sa papeles. Sir, thank you. Anyway, Miss Laila wants to talk to you. She's waiting outside. Imporma ng sekretary niya. Nagsalubong ang kilay ni Hayden. Hindi niya alam kung anong pakay sa kanya ng kanyang ex-girlfriend. Wala naman silang dapat pag-usapan. Huminga si Hayden ng malalim. Just tell her that I'm busy. Hindi ako tumatanggap na bisita ngayon. Yes sir, sagot naman ito. Gayunpaman, nabigla na lang si Hayden nang marinig ang malakas na boses sa labas. Namalayan niya na lang na nasa loob na ng opisina niya si Laila. Sweetheart! Usal ni Laila. What are you doing here? Naguguluhang tanong ni Hayden. I already told to my secretary that I am not accepting visitors here. Visitor? Hindi ako ibang tao rito. I'm your ex-girlfriend. Buliyaw pa ni Laila. Napailing si Hayden. I don't have anything to do with you. Matagal na tayong tapos simula nang niloko mo ko. Tumingin si Hayden ng diretso sa mga mata ni Laila. Hinanap niya ang nararamdaman niya noon nang sila pa ng babae. Pero wala na talaga siyang nararamdamang pagmamahal dito. Lahat ng naramdaman ni Hayden para na lang kay Zainab. Ni minsan, hindi na iparamdam sa kanya ng dating nobya ang bawat emosyon at pagmamahal na binigay sa kanya ni Zainab. Para siyang mababaliw kapag hindi nakikita ang asawa. Gusto niyang pahabain ng isang araw kapag kasama ito. What can I do for you, Laila? Hindi ko maintindihan kung bakit ka nandito.
Sabi pa niya kay Layla. Desperado itong tumingin sa kanya. I know I did wrong. I'm sorry. I regret everything that I did to you. Sana hindi kita niloko. I had that wrong, Hayden. Si Hugo. May babae siya. Nabigla siya sa sinabi ni Layla. Akala niya masaya na ito sa buhay nitong kasama si Hugo. Hindi niya akalain na niloko lang pala nito. Ano pang saysay na mga panuloko at pasakit na dinulot ng mga ito sa kanya noon. Hinayaan niya na lang na yakapin siya ng dalaga. Para sa kanya, walang mali siya yon. Bumuntong hininga si Hayden at gumanti ng yakap. Stop crying. Everything will be okay. Hayden, do you still love me? Biglang tanong na lang ni Layla. Parang may bumara sa lalamunan niya sa tanong na iyon ng dalaga. What are you saying? I'll file our annulment papers as soon as possible. Come back to me. Take me back. I still love you. Desperadang sabi ni Layla. Bumukas ang gulat sa mukha ni Hayden dahil sa pag-amin ni Layla. Pero mas lalo siyang nagulat nang halikan siya nito sa mga labi. Tinulak niya ito at baka sa mukha nito ang sakit. Why did you do that? Iritadong tanong ni Hayden at pinunasan ng mga labi gamit ang likod ng kamay. I told you that I still love you. Inilapit nitong muli ang mga labi sa kanya, kaya hindi niya napigilang itulak ng malakas si Layla. Napailing si Hayden. I owe you an apology. But I don't love you anymore. May mahal na akong iba. May asawa at mga anak na ako. Nabigla na lang si Hayden nang sampalin siya ni Layla. Hindi niya inasahan ang pagiging bayolente nito. Malayo na ito sa kilala niyang Layla na mahinhin at hindi kayang manakit ng iba. Tumayo ito at hindi makapaniwalang tinitingnan siya. Sino? Anong asawa at mga anak? Ilang buwan pa lang tayo naghihiwalay? Sigaw ni Layla. Umismid si Hayden. Anong gusto mong gawin ko? Maghintay sa pagbabalik mo? Nakamove on na ako. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. May asawa akong nagmamahal sa akin ng totoo. Umiling si Layla. No! Ako lang mahal mo. Hindi ka pwedeng magmahal ng iba. Hinalikan na naman siya ni Layla. Nawala na si Hayden ng balanse. Kakapilit nito sa sarili niya. Napaupo na siya sa sofa. Aalisin niya na sana. Ito sa harap niya pero biglang bumukas ang pinto. Daddy? Garalgal ang boses na sabi ni Anika. Nanlaki ang mga mata ni Hayden. Nasa pintuan sina Zainab at ang mga bata. Tinulak niya agad si Layla. Lumapit siya sa mga ito pero umatras naman palayo sa kanya. Love, mali ang iniisip mo. Please listen to me first. Bakit po kayo nagkikiss ni Tita Layla? Naluluhang tanong ni Andres. Tumingin siya kay Zainab. No please, magpapaliwanag ako. Hindi la agad ni Zainab ang mga bata. Let's go kids, umuwi na tayo. Nataranta agad si Hayden. Susundan niya sana ito pero hinarangan siya ni Layla. Bakit ng kapatid ko pa ha? Kumaganti ka ba sa ginawa kong paluloko sa'yo? Galit na sigaw ni Layla sa kanya. Kumunot ang kaniyang noo. Kapatid? What are you talking about? Kapatid ko si Zainab. She's my freaking half-sister. Sigaw naman ni Layla. For sure nilandi ka niya. Inagaw ka niya sa akin. Kilala ko ang kapatid ko na yon. She's so obsessed with you. Kumuyom ang kamao ni Hayden at mariing pumikit. Anong sinasabi mo? Napairap si Layla. She's been into you since we were in high school. Laway na laway nga siya sa'yo noon. Pero mas napansin mo ko dahil mas maganda ako at mas mahal mo ko. Hindi mo siya kilala at mapansin. Because she's just an ugly, pathetic bitch. Umigting ang kanyang panga. Don't call her that. Try to speak like that to her again. Hindi mo lamang magagawa ko sa'yo. At ano naman? Maganda nga kung may patay na patay siya sa akin, di ba? Ibig sabihin, mahal niya ako. Hindi niya ako lulukuhin katulad ng ginawa mo. At ngayong niloloko ka ng pinili mo, babalik ka sa akin parang wala lang? Sa inyong dalawa, ikaw ang pathetic at bitch. I hate you. Mga traitor kayo. Pinagahampas siya sa leeg at mukha ni Layla. I know you still love me. Paano na ako? Sinaktan ako ni Hugo, Hayden. I'm sorry, but I'm not a catcher of pain you really deserve in the first place. Sabi ni Hayden. Itinulak siya ni Layla. Ano? Hayden, hindi ka ganyan. Mahal mo ko. The moment that you feel me for that man, I already stopped loving you. Madiing aniya dito. Padabog na tumayo si Layla at lumabas ng kaniyang opisina. Napahilamos na lang siya sa kaniyang mukha. Maayos ng lahat. Masaya na siya kay Zainab. Bakit kailangang bumalik pa si Layla at sabihing mahal pa siya nito?
Paano kung maguluhan ang kaniyang asawa at hindi siya pakasalan? Bukod doon, niwala siyang ideyang half-sister pala ng kaniyang ex-girlfriend, si Zainab. Mabilis niyang kinuha ang susi. Kailangan niyang makausap si Zainab. Gusto niyang maging malinaw ang lahat sa kaniya. Pero ayaw siyang papasukin sa asyenda. Tinatawagan niya si Zainab, pero pinatayan lang siya nito ng cellphone. Napamura si Hayden. Come on, answer the phone. We need to talk. Ilang sandali pa dumating si Don Facundo. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka na pwedeng pumasok dito. Halos magmakaawa na siya sa matanda. Abuelo, please. Kailangan ko makausap ang asawa ko. Hindi ako papayag na makausap mo siya. Marami ng pinagdaanan ng apo ko pero anong ginawa mo? Hindi karapat-dapat si Zainab sa ganito. Pagkatapos mong halikan si Layla, may lakas ka pa ng loob. Magpakita rito. Galit na sigaw ni Don Facundo. Nangilid ang mga luha ni Hayden. Please, let me talk to her, abuelo. Matagal na po kaming walang relasyon ni Layla. Kahit ako po naguguluhan sa nangyari. Hindi ko po alam na half-sister ni Zainab si Layla. Napailing si Don Facundo. Umalis ka na muna. Hindi lang apo ko ang nasaktan. Pati yung mga bata. Nakita nila kaya mahihirapan kang ipaliwanag ang side mo. Bigyan mo muna sila ng panahon mag-isip. Tumutol agad si Hayden. Abuelo, hindi ko kaya. Paano po kung iba ang isipin niya? Baka mas lalo niya akong iwan. Hindi ko po kakayanin. Mahal na mahal ko po si Zainab at ng mga bata. Huminga si Don Facundo ng malalim at mas lumapit sa kanya. Huwag ka mag-alala. Kasal pa rin kayo. At may alas ka pa rin kay Zainab. Kumunot ang noo ni Hayden. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko masasabi sa'yo lahat. Dahil si Zainab ang mas nakakaalam ng nangyari at tunay niyang nararamdaman. Pero isa lang alam ko. Ikaw ang tunay na ama ni Andres at Anika. Sagot ni Don Facundo. Umawang ang bibig ni Hayden. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng matanda. Hanggang sa maalala niya nga pala noon, may naka one night stand siya noong mga panahong nililigawan niya si Layla. Pinagsisihan niya pa yon dahil sa isang babae siyang nagpupursige. Ni hindi niya alam na si Zainab iyon. Naiwan siyang mag-isa sa labas ng asyenda. Mas lalo yata siyang mababaliw. Gusto na niyang malaman ang saloobin ni Zainab. Pero katulad ng sabi ni Don Facundo, bibigyan muna ito ni Hayden ng oras para mag-isip at pahupain ang galit. Hanggang kailan ka magpapalugmok dito, apo? Iyon ang tanong sa kanya ni Don Facundo. Umiling si Zainab. Hindi pa po ko handang kausapin si Hayden. Marami pa pong gumugulo sa isip ko. Huminga ng malalim si Facundo. Hindi ba mas lalong magugulo ang isip mo kung hindi mo lilinawin ang lahat sa kanya? Nakita ko naman siya. Alam kong mahal na mahal ka niya. Tanggapin mo ang paliwanag niya at maging totoo ka sa kanya. Mag-asawa na kayo. Mas marami pa kayo matitinding pagdaraanan kaysa dito. Nagsisimula pa lang kayo, susuko ba kayo agad? Napaisip si Zainab sa sinabi ni Don Facundo. Gustong gusto niya naman talagang kausapin si Hayden. Gayunpaman, pinangungunahan siya ng takot. Paulit-ulit pa rin bumabalik sa kanyang memorya ang nakitang eksena sa opisina nito. Mami, miss ko na po si Daddy. Umiiyak na sabi ni Anika. Kaso, sinasaktan ka po niya, Mami. Umiling si Zainab at tiningnang mabuti ang mga bata. Mga anak, kung ano man yung mayroong gulo sa amin ng daddy ninyo, it doesn't mean na kailangan nyo rin magalit sa kanya. He's a good daddy to the both of you. Pinunasan ni Andres sa mga luha. Okay lang po kahit gusto po namin ulit makasama si Daddy. Tipid siyang ngumiti. Oo naman. Alam nyo, may sasabihin ako sa inyo. Pasensya na ko ngayon lang ha. Pero, si Hayden talaga ang tunay niyong daddy. Hindi niya pa alam yun. Kapag sinabi ko sa kanya yun, sisikapin kong maging maayos ulit kami. Yung nakita niyo sa opisina, huwag niyong isipin yun, okay? Walang kasalanan ng daddy niyo. Kapag malaki na kayo, ipapaliwanag namin kung anong nakita ninyo. Sa ngayon kasi, hindi niyo pa maintindihan ng lahat. Niyakap ni Zainab ang mga bata. Hinaplos niya ang buhok ng mga ito. Alam niyang miss na ng mga anak nila si Hayden. Kaya, haharapin niya na ito. Promise, ibabalik ko ang daddy niyo rito. Sabi ni Zainab at hinalikan ng noo ng mga bata. Pinuntahan ni Zainab sa Maynila si Hayden. Kaya lang hindi niya inasahan ang kaniyang nadatnan. Nasa labas pa lang siya, nakita niya na ang lasing na si Hayden. Kasama ang mga kaibigan nito. Ano nangyayari dito?
Tanong ni Zainab pagkababa ng sasakyan. Nalaki ang mga mata ni Hayden. Zainab, Ano nangyari sa'yo? Anong sinabi ko sa paglalasing mo ha? Naiinis na tanong ni Zainab. Ang lalaking gustong-gusto niyang muling makita, nasa harap niyang muli. Magulo ang buhok ni Hayden at puno ng sugat ang mukha. Wala na rin sa ayos ang pagkakabutones ng short sleeves polo nitong kulay pula. Lumapit si Zainab sa asawa niya. Bakit may mga sugat at pasaka? Nakipag-away ka ba? anong ginagawa mo dito? Hindi mo ako pwedeng makitang ganito. Lasing ako. Baka hindi mo na ako balikan kapag nakita mo akong ganito. Garalgal na sabi ni Hayden. Huminga siya ng malalim at tumingin sa mga kaibigan nito. Ako na bahala sa kanya. Thank you sa paghatid sa kanya. Tumango naman si Nick. Ayos lang. Sana maging okay na kayo. Sobrang miserable ng lalaking yan. Inalalaya ni Zainab si Hayden. Papasok sa loob ng bahay nito. Pinaupo niya ito sa sofa. Kukuha lang ako ng tubig. Marahan niyang sabi dito. Pero hinila siya ni Hayden at niyakap sa baywang. Zainab, pakiusap, kailangan mong maniwala sa akin. Mahal kita, ikaw lang ang mahal ko. Hindi ganun yun. Mali ang iniisip mo. Laila, she forced me. She was desperate. She wouldn't let go. I was trying to get away, but she kissed me. I swear, Zainab, I didn't want it. I never wanted it. Basag sa desperasyon ang boses ni Hayden. Huminga ng malalim si Zainab. Oo, naniniwala ako sa'yo. Sorry, hindi lang kita kayang harapin. May kasalanan din naman ako sa'yo. Hindi ko sinabing matagal na kitang kilala. At alam ko si Ate Laila ang ex-girlfriend mo. Hindi kita kayang kausapin. You were kissing her, Hayden. You didn't push her away. You didn't stop her. You didn't even tell her you loved me. Nakita ko at ang mga batang hinalikan mo si Ate Laila. Tumingala si kanya si Hayden. I know. I was weak. I was fool. Alam kong galit din sa akin ng mga bata. But I'm begging you, Zainab. Please understand. I don't love Laila. I only have eyes for you. I made a mistake. A terrible mistake. But I'm here, begging you to give me another chance. How can I trust you, Hayden? Mahinang bulong ni Zainab. How can I believe you'll never do this again? Ilang taon naging kayo ni Ate Laila? Ilang buwan pa lang tayo nagkasama. Dahil kayong pamilya ko. Kayong pipiliin ko. Alam ko na lahat. Alam ko nang matagal mo na akong mahal. Alam ko na rin na ako ang tunay ng ama ni na Andres at Anika. Marahang sabi ni Hayden. Natigilan sa Zainab sa sinabi ni Hayden. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ni Abuelo. Noong una nagalit ako sa'yo. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Mga anak ko sila. May karapatan ako kina Andres at Anika. You even didn't give me a chance to know you. Marahang sabi ni Hayden. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Zainab. Natatakot lang naman ako eh. May mahal ka ng iba. Sobrang desperado ako ng mga panahong yun. Gusto kong kahit doon man lang maramdaman kita. Kasi kahit hindi mo ko pansinin, kahit ano gawin ko, hindi mo ko mamahalin. Tumayo si Hayden at hinaplos ang kaniyang mukha. Pero sana sinabi mo. Noong nalaman mong buntis ka, sinabi mo agad sa akin. Dahil kahit kailan, dahil kahit mahal ko pa si Laila. Noon, pananagutan kita. Umiling si Zainab. At iyon ang hindi ko gusto. Alam kong ikaw ang klase ng taong may paninindigan. Yun ang ayaw kong mangyari. Ayokong mapilitan kang manatili sa akin. Napiliin mo ko. Dahil lang magkaroon tayo ng anak. In the first place, ako ang nagkamali. Ibinigay ko ang sarili ko sa'yo. Sinamantala ko ang kahinaan mo noong gabing iyon. Huminga ng malalim si Hayden. Hindi natitinag ang mga mata. Pero hindi mo ba naisip na baka tayo talaga para sa isa't isa? Na baka sa pagkakataong ito nakalinya ng mga bituin sa langit. Kaya tayo na ang pinagtatagpong dalawa. Tuluyang umiyak si Zainab. Hayden, natatakot ako. Baka biglang bumalik ang pagmamahal mo kay Ate Laila. Baka bigla mong mapagtantong hindi mo pala akong mahal. Hinaplos ni Hayden ang kanyang mukha. I understand, Zainab. I know I have to earn your trust back. But I'm willing to do whatever it takes. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, please.
Mahal kita, Zainab. Mahal kita higit pa sa anumang bagay sa mundo. Patutunayan ko yun sa'yo. I'll just go downstairs. I'll just get the first aid kit and close the gate. Change your clothes first. Bilin sa kanya ni Zainab. Nasa kwarto na si Hayden ng bahay niya. Ayaw niyang umalis si Zainab. Marami pa silang dapat pag-usapan. Gusto niyang tuluyang maging maayos na sila bilang mag-asawa. Narinig ni Hayden kanina ang mga gusto niyang marinig kay Zainab. Ngunit hindi niya alam kung bakit ilag pa rin sa kanya ito. Kung pwede niya lang naikulong ito sa mga bisig niya ng mas matagal pa, ginawa niya na sana. Parang sa halip na magkaintindihan, mas lalo silang nagkalabuan. Gumawa ng pader sa Zainab sa pagitan nilang dalawa at ayaw niya yon. Hindi makatulog kakaisip si Hayden. Gustong-gusto niya nang pasukin ang hasyenda. Pero tama si Don Facundo. Nabigyan niya ng panahon ng kaniyang mag-iina. Ilang sandali pa pumasok na ulit si Zainab sa loob. Umupo si Zainab at tinapik ang kama. Come here, Hayden. Nang makaupo siya sa kama, napalunok na lamang si Hayden. Hinawakan nito ang baba niya. Hindi niya mapigilan ang sariling titigan ng asawa. Walang kahit na anong make-up ang mukha nito. Ang ganda mo talaga, love. Hindi niya napigilang sabi. Napairap naman si Zainab. Close your eyes. Gagamitin ko yung sugat mo. Nagsalubong ang kilay ni Hayden. Wala naman ako sugat sa mga mata. Kaya bakit kailangan kong ipikit ang mga mata ko? Wala naman ako, oh! Sorry. Hinging pa umanhi ni Zainab. What happened to you? Sinong nanakit sa'yo? You. Diretso ang tinging sagot ni Hayden. Naidiin na naman ni Zainab ang cotton bud. Kaya napadaing na naman si Hayden. Kita mo na. You always hurt me, Zain. Padabog nitong binitawan ng cotton bud. Bahala ka na kung gumamot sa sarili mo. Matutulog na ako. Sa guest room ako. Hindi ako tatabi sa'yo. Naalarma si Hayden. Kaya naman hinila niya agad ang kamay ni Zainab. Napaupo ang asawa niya sa kaniyang mga hita. Sinamantala niya ang pagkakataon at niyakap ito mula sa likod. Nagpumiglas si Zainab pero mas lalo niyang hinigpitan ang kaniyang yakap. Hinuli niya rin ang mga kamay nito para hindi makawala. Sumigaw si Zainab. Let go of me, Hayden. Matutulog na ako. I told you to close your eyes but you... Akin ka na ba ulit? Ramdam niyang natigilan ang kaniyang asawa. Ipinatong ni Hayden ang baba sa balikat nito. Zainab, tell me, are you mine again? I don't know. Mahinang sabi ni Zainab. I love you. Please believe me. Ikaw na ang mahal ko. Pangungumbinsi pa ni Hayden dito. Hayden! Napatili si Zainab nang hawiin niya ang first aid kit. Nahulog iyon at natapon ng laman sa sahig. Hinila niya ito pahiga at ikinulong sa mga bisig niya. Bitiwan mo ko. Zainab, look at me. Sabi ni Hayden. I know you're worried, but you need to trust me. Ikaw ang minamahal ko. Ang nakikita kong kinabukasan ko ngayon. Si Layla, parte na lang siya na nakaraan ko. Kumunot ang noon ni Zainab. Pinipilit ang mga daliri sa laylayan ng damit. Pero, girlfriend mo siya noon, Hayden. Sa mahabang panahon. Tsaka mas matalino at mas maganda siya sa akin. Ikaw ang ina ng mga anak ko. Anong laban niya ron? Maangas niyang tanong. Hinampasagan ni Zainab ang kanyang dibdib. Hindi ka nakakatawa. Mahinang tumawa si Hayden. Hindi mo kailangang mag-insecure. Kay Layla. O kahit na sino pang babaeng makakasalamuha ko. Ikaw ang higit sa akin. At sa amin ni Layla noon, I know I'm not denying that. But that was then. And this is now. You're different, Zainab. You're everything I've ever wanted. Kahit hindi ko pa na-meet ang mga anak natin. Ikaw nagbigay sa akin ng pakaramdam ng isang tahanan. Sigurado ka ba? Tanong ni Zainab. Ibig sabihin, paano ka nakakasiguro tungkol dito? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, nasaktan ka ng sobra ni Ate Layla. Kaya alam ko malalim din ang pagmamahal mo sa kanya. Inabot ni Hayden ang kamay nito. Dahil alam ko ito ang puso ko. Na nung nakilala kita, ibang naramdaman ko. A connection. And I haven't felt that with anyone else. Layla, she was a mistake. A chapter I needed to close. Ikaw, Zainab. Ang simula ng isang bagong kwento. At may bonus chapter pa dahil sa kambal natin. Lumambot ang tingin ni Zainab. Ngunit paano ang damdamin ni Ate Layla? Kapatid ko pa rin siya. Kahit masama siya sa akin. She needs to accept this, Zainab. Magiging okay siya. Nagbubuo na ako sa kanya.
Hinalikan niya ito sa pisngi. Magtiwala ka sa akin, Zainab. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto kong makasama. Pati ang mga anak natin. Please, take me back. Please, I'm begging you. Maawa ka naman. Ayoko na maiwan ulit. Tumango naman si Zainab. Napangiti si Hayden. Ang lakas ng tibok ng kaniyang puso. I love you, Zainab. Puno ng damdaming saad ni Hayden. Napatili si Zainab nang daganan niya ito. Ano bang ginagawa mo? Sundan na natin ang kambal. Saad ni Hayden bago ito mapusok na halikan. Kinabukasan bumalik na rin naman sila sa asyenda. Sinalubong sila ni na Don Facundo at ng mga bata. Nang makita ni Hayden sina Andres at Anika, parang nadudurog ang puso niya. Kung pwede lang ibalik ang panahon para nandun siya simula baby pa lamang ang mga ito. Daddy, miss na miss ka na po namin. Huwag na po kayong hahalik ng ibang girl. Nasasaktan po ang puso ni Kuya Andres. Umiiyak nga sabi ni Anika. Tumulo ang mga luha ni Hayden. I'm sorry. Hindi yun sinasadya ni Daddy. Promise, babawi ako sa inyo ng mami nyo. Hindi na ako aalis sa tabi nyo. Okay? Niyakap din siya ni Andres. Kapag sinaktan mo pa ulit si Mami, susuntukin na po kita, Daddy. Wala na po akong pakialam kahit ikaw ang daddy ko. Mahinang tumawa si Hayden. Pero may tumulo ulit na mga luha sa kanya. Masaya siyang mahal na mga bata si Zainab dahil katulad lang din naman siya ni Andres. Hindi niya mapapatawad ang kaniyang sarili kung masasaktan niya pa ulit si Zainab katulad niyon. Tumabi si Hayden sa asawa niya. Hindi ako makapaniwalang may mga anak na tayo. Kambal pa. Thank you at ginapang mo ko. Natatawang hinampas siya ni Zainab. Baliw. Simula ng araw na yon, muli nilang ipinagpatuloy ang kasal. Sa pagkakataong iyon, walang sino mang pumigil. Magsisimula silang muli, haharap sila sa Diyos na pareho at tunay na ang pagmamahal para sa isa't isa. Kung gusto talaga nating magmahal, dapat matuto rin tayong magpatawad.